Ano? Sorry na nga. Ano? Ulitin mo? Sorry na. Ulitin mo ba? Sige na, sige. At ayan nga ang napapala ng pasawan. Halina, sumahan nyo kaming gumala papunta kay Apong Wangod. Grabe, natupad din ang aking hinihiling. Alam nyo ba ang isang taon namin dinrawing to at nakulayan din? Last year din na nagkaroon kami ng mahaba-habang biyahe. 17 hours din ang inabot, mga mi. At dito nga sa hindi inaasahan, madadaanan namin ang Banawe. Parang kailan lang sa postcard ko lang nakikita tong napakaganda na to, the Rice Terraces. Pero hindi pa yan, mga mi. Sa 17 hours nga, talaga namang siyang tunay, mga mi. Napakaganda ng mga nakita kong tanawin, kagaya niya. Sa ganda ng mga nakikita ko, talaga naman, mga mi. Talaga sinulit ko ang bawat bundok na nadadaanan ko. Feeling ko, napaka-bless ko talaga dahil may panahon ako para makita kung gaano kaganda ang mundo. At ito pa, mga mi, sobrang busog talaga ang aking mga mata sa ganda ng mga tanawin. At meron din kaming nakitang napakaganda at napakadinaw na ilog. Nakakatuwa nga dahil kahit kami lang yung bumiyahe papunta, talaga namang nag-enjoy kami. At dito nga nakita pa namin inaayos yung na-landslide. At ayan nga, nagpatuloy ang ganda ng tanawin na nakikita namin hanggang sa nakarating kami sa village ni Apo Wangod. At ang mapapayo ko nga lang sa pagpunta rito, kailangan marami kang baon na pasensya, mga mi. At dito nga, inabutan pa kami ng ulan. Pero ganun pa man, siyang tunay, mga mi. Natanggal ang pagod ko nung napadpad na kami dito. Sa pagkakaalala ko, wala akong ibang naramdaman kundi pagka-excite. Dito nga, bumaba kami para daanan itong napakahaba at napakataas na bridge. Hindi naman halata nakabado si Habibi dyan at nauna pa sa akin. Dito na nga rin kami nagkita-kita ng mga iba naming kasama. Akala nga namin pagkatapos namin baybayin yung napakahabang bridge, tapos na, mga mi. Hindi pa pala. Mahaba-haba pang akyatan to, kaya naman talagang ramdam ko ang ngawit at hingal dyan, mga. Pero syempre, na-excite pa rin ako na makita si Apo Wangod. Hindi ko alam, hindi naman ako historical or hindi naman ako mahilig sa tattoo, pero gustong gusto ko siyang makita. Nakakatuwa nga dahil nakita pa namin siyang nakatambay, pero dito kami dumiretso kung saan kami mag-overnight. Nakakatuwa nga dahil maliban sa malinis na pag-i-stayan namin, unlimited pa na coffee. O diba, san ka pa? At dito nga, hindi pa kami nag-iinit sa mga upuan namin, nag-start na kaming magpalagay ng marka. Mas pinabuting naglagay na nga kami ng tattoo sa mga oras na yan dahil kinabukasan nakaschedule naman sa amin si Apo Wangod. Alam nyo ba, habang ginagawa yan, mga mi, nakatulog ako. Promise, hindi ko ramdam yung sakit. Sobrang ganda ng place na to, o diba? Ang ganda ni Apo Wangod. At kinaumagahan nga, pagkatapos namin magkape, inaya kami ng aming tourist guide para makita ang pinakamatandang babae dito sa lugar nila, o hindi ko sure kung sa buong Pilipinas dahil 118 years old na si Apong Pasad. Dito nga pagkatapos namin mag-bless, tinry namin makipagkwentuhan pero iba yung lengguwahe niya, kaya naman nagpa-picture na lang kami. At dito nga inaya rin kami sa mismong Rice Terraces malapit sa kanila, o diba, hindi lang namin natanaw kundi napuntahan pa namin. Good thing din dahil weekdays kami nagpunta dito, kaya kami lang. Walang pila, kaya less hassle. At dito nga namang hapa ako kay Apo Wangod dahil sa edad niyang yan, talaga naman nakakapagbuhat pa. At dito nga yung nauna sa amin, nagpa-picture lang, hindi nagpa-tattoo. Pwede pala yon, mga mi, pero syempre may bayad. At dito nga inunahan na ni Habibi magpamarka kay Apo Wangod, o diba, at tapang at tao. O diba, wala naman sa itsura ni Habibi na nasasaktan siya. Pero promise ako na nagsasabi, worth it ang pagpunta namin dito at na-experience namin to. At syempre, pagkatapos nga ni Habibi, ako naman. Dito nga, mga mi, nung una, hindi ako nakakaramdam ng sakit. Pero habang tumatagal, mga mi, ouch na talaga ako. Kung may tatanong nyo nga ako kung anong feeling, grabe, napakasaya kahit medyo masakit. Siguro nga, dala ng pagkatanda ni Apo Wangod, medyo mabigat na rin ang kanyang mga kamay. Diba, ito pala ang sikreto ni Apo Wangod, kaya naman nagtaga siya dito sa mundo, Charis. Siyempre, bago nga kami umalis, may mini tour tayo kung saan kami nag-overnight. At dito nga, nagpahabol pa si Habibi ng tattoo niya na parehas kami. O diba, couple, Charis. At dito nga kami nanuluyan ng overnight. Grabe, mga mi, napaka-presko. Hindi na nga kailangan ng aircon sa sobrang lamig. At kung wala nga lang talaga naghihintay na pa-order sa syudad, magi-stay pa kami. Pero ganun pa man, sulit na din. At dito nga pagbaba mo, ito ang kanilang eatery area. At dito nga marami silang ino-offer na meal at pwedeng uminom. May nasis kami. Sila po yung magtatato. Ito po yung
Hindi, yung magnet. At sa mga oras na yan, pababa na rin kami para umuwi. Ako, Jersey yun. Ba't ka? Uy, sabi ko nagagawa yung pangalan. At dito nga sa mga oras na to, nagdadalawang isip pa si Habibi kung sasakay kami sa tramline o hindi. Sa kaba niya na baka mahulog kami, talaga namang pinag-isipan niya. Siyempre, winner pa rin tayo, kaya ayan, nakasakay tayo. Ano mo po? Yung makeup play ko na. Sige, sige ah. Grabing experience, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. At dito nga may kasabay na kaming bumiyahe pa uwi. At syempre nakaready na nga tayo para sa uulitin nating mahaba-habang biyahe. Alam nyo ba sa advantage ng haba ng biyahe, talaga namang nag-oras kami sa isa't isa ni Habibi. Dahil dito sa tagal ng biyahe, nakapagkwentuhan kami, nakadaan pa kami ng Sagada, sa Baguio. Talagang sinulit namin ang bawat nadadaanan namin. Kahit may mga time na talagang sadyang naantok na ako, pero ginagawa ko ng paraan at thanks God nakadaan kami sa Sagada Church. Sobrang thankful dahil sa kabila ng pagod at mahabang biyahe napakaganda at napakasaya naman ng experience namin. Thanks God dahil simula papunta at pauwi walang naging aberya. Dito nga binabaybay na namin ang lugar ng Benguet. Dito ko nga lang na-experience ang sobrang fog mga mi, zero visibility pa nga sa ibang lugar. Dito pala kung saan maraming tanim ng mga carrots, cabbage at iba pa. At dito nga para pa akong bata dahil nga sa sobrang lamig umuusok ang aking bibig. Parang to tayo nasa Korea. At dito nga dahil hindi tayo immortal kaya naman nagpahinga muna tayo bago tayo bumiyahe pa ng mahaba-haba. At dito nga uminom muna kami ng Milo. O diba patayo-tayo lang yan pero nilalamig na yan. At tingnan nyo naman yung isa nagmukhang bata ulit. O tingnan nyo naman yung isa tuwang-tuwa pa din. At dito nga napadaan pa kami sa Bulaluhan kaya naman nag-try na rin kami. At dito nga na-try ko ang sisig na baka. First time mga mi. After nga niya nagpahinga lang kami saglit pero tinuloy na rin namin ang biyahe dahil napakahaba at nadaanan lang namin ang Baguio. Hindi na kami nagtagal dahil nga pagod na rin ang lahat. Nawa sa susunod marami pa kaming mapuntahan. Yun lang, salamat!